Kaya, let's go! Post-workout meal of the day na naman tayo. Ulit-ulit ito, post-workout meal, post-workout meal. Ito naman, kanin na naman tayo. Off duty ko kasi ngayon, kaya nagkakanin tayo. Kasi galing ako nagbubuhat kailangan natin ng counting, pang-recovery nga. Ito na yung mahiwaga kong isang kanin. Tapos, nakatalon yung bangus, kaya tilapia lang muna tayo ngayon. Hindi, magaganda rin kasi tilapia, malalaki siya, tapos medyo matataba tignan. Kaya yun na lang yung binili ko. Pagka medyo payat kasi tignan yung tilapia, ayaw kong bumili, parang hindi ganun malasa, hindi gaano malasa eh. Hindi gaano pa rin ng lasa kahit ano talaga, kahit pa paano may lasa. Tapos ngayon, hindi na tumunggo. Ano ang tawag nito? Basta sa amin, lauo ito eh. Parang gulay, halo-halong gulay. May sitaw, may kalabasa, tapos nilagyan ng piniritong isda na hinimay. Bihira ko lang ito makikita, kaya sinagad ko na. Dalawang order na binili ko. Yan yan lang, meron din palang nila, parang hipon ata pinapalasan ito. Alam daw ito, alamang. Ayan mo na. Ito yung sinasabi na 150% na effort, tapos 80% lang na disiplina. Pag si Sir Digong pa, 75, okay na daw, passing na yun 80. Gawin natin 85 para pang ano na yun, pang scholar na average. Yun yung sabi, biglang nagyabang si Pulo ko eh. O ano? Kain na. Ito na yung dalawang order ko na gulay. Ayan na. Hindi na lang ako maggulay mamayang gabi. Ay, parang nasagad ko na yung gulay ko ngayon eh. Parang nabulto ko na. Ay, hindi na lang ako maggulay mamaya. Yan yung sinasabi ko na ang sa ibang mga ano kasi parang pantay-pantay yung kain nila, para pantay-pantay daw yung distribution ng protein. Ako kasi wala akong oras na kumain ng pantay-pantay, kaya ganito, hinataw ko kasi talaga kanina legs, kaya gutom na gutom ako at pakiramdam ko, kaya kailangan kong bumawi. Damihan ko na yung kain ko ngayong umaga, tapos mamayang gabi doon na lang ako mag-adjust. Bawasan ko ng konti. Ngayon, sinagad ko, dalawang order na gulay. Namayang gabi, hindi na lang ako mag-gulay. Pwede mag-gulay, pero bawasan ko yung iba kong mga kinakain sa gabi. Minsan kasi pagka tumpok-tumpok na saging, yung 20 pesos yung mga hinog na. Pag ipagpabukas mo pa, sobrang hinog na kaya minsan mga 5 piraso, kinakain ko yun Inuubos ko. Kaya mamaya, yun yung gawin yung adjustment, hindi ko na kahit mga isa or dalawang saging na lang. Kasi nasagad ko na dito Ayun, andalan ko na lang kasi talaga ito makita ganitong klaseng gulay. Sa probinsya ito yung madalas na yung gulay. Lalo pag may mga tanim ka na sitaw, kalabasa, okra, kaya halos araw-araw yun yung magiging gulay mo pag season. Kaya magugulo kaya. Yun to lang mahirap pagka tilapia yung binili natin ulam, hindi natin pwede barabarahin pagkain kasi matalas yung tinik. Diyan guys sa bangus, parang hindi ako gaanong kabado dun sa tinik ng bangus na maninipis kaya siyang barabarahin pagkain.
matalsik yung sabaw pag tinamaan yung electric pan. Kanin ko hindi pa nangangaha. Lahat ng gulay ko. Ang mahirap nito, hindi natin pwede parang-parahin. Gusto mo ng kanin Ulitin sa kanin. Kailangan natin magpigil sa kanin. Meron pa sanang isang kanin dito. Pero kailangan natin magpigil. Kasi mahirap na. Parami na nga dito sa gulay. Damihan pa ng kanin. Wala na. Yarit na talaga yung diet natin. Okay. At bukas pa ako mag-decide kung tuloy or hindi. Kailangan pa rin natin ng binugurado. Alam mo, tuloy. Nahanap pa bukas mag-decide. Papatin ko na ito kasi dahan-dahanin ko pa ito baka natusok pa ako sa kanin. Hindi na ito ubusin kagad para pag ubos na wala nang tukso sa kanin. Yun naman yung problema natin pagka sabihin natin nagdadaya tayo pagka kaya natin gano'n na ubos na yung ulam, kuha ka ng ulam. Pag naubos na naman yung kanin, mayroon pang ulam, kukuha ka na naman ng kanin. Hindi mo na malayan pa konti-konti. Nung nagtagal, anli pa rin yung labas. Eh ngayon, para maiwasan yung ganong senaryo, papakin na lang natin to diretso bago pa maisipan dumangkot ng pakonti-konti ng kanin. Isa din sa paraan na para makontrol mo talaga yung kain mo, para sa akin huwag kang magsaing ng maraming kanin. Ang akin talaga, ngayon bumibili na talaga ako sa labas. Pero kung gaano karami yung kanin na dala-dala ko dito pagpasok sa loob, yun lang talaga yung pwede kong makain. Kasi pagka, kunyari, kagaya nito parang nabitin ako. Pag lalabas pa ako, magsunog na naman ko ng mga ilang minuto. Sayang. Saka parang mabiti, laantala na rin yung kain mo. Yun yung isa sa mga paraan. Pero pagka sabihin mo mag-diet ka tapos maraming kanin dyan sa kaldero, yung sinasabing hirap labanan ang tukso. Padampot ka talaga ng papunti-punti. Hindi mo na malayan, anli na rin nilabas.
lasa kasi itong ulo na ito. Dito, dito rin yung challenging. Challenging, tama ba? Ito naman yung gulay yung papakin ko. Kaya sinasabi ko, kung gaano karami yung dala-dala ko dito pagkain sa loob, uubusin ko sila. Wala akong imbakan dito, walang rep, walang pressure kung ano pa man na pwedeng ma-preserve yung pagkain. Ngayon yung problema. Medyo mahirap din kasi mamili ng gamit dito sa squatter. Ano ba tawag dito? Squatter area o merong iba na ayaw na tawagin squatter eh. Nung nakaraang taon, nagkasunog kami rito, wala. Opo, ubos lahat. Kaya parang pag tumira ka sa mga ganitong lugar, magkaroon ka ng takot na mga leksyon ng gamit. Service kong bisikleta na ginastusan ko ng gastusan pag-upgrade. Ayan, KY. Simula nung unang sunog ito, pangalawang sunog ko na kasi na dito nakatira eh. Hindi na talaga namili ng mga gamit na ano, sayang kasi pagka parang lagbalikat mo pagka inamaan ng lintik na pag-ibig, tapos ang sakla pa doon, wala pa kaming ayuda sa gobyerno kasi nga mga single daw kami. So hindi yung mahirap pagka masyado kang honest. Pag fill up ng form, hindi ako nagsinungaling eh. Yun, wala talaga akong 3,000 lang pang palubag loob. Buti na lang yung mga kabatch ko sa high school, sa San Miguel High School na year 2004-2005. Nag-ambag-ambagan sila kaya yun, medyo naka-recover din kaagad ng nakapamili ka agad ng mga maisuot na gamit. Kalan, kaldero, kaya nakapagluto-luto ng ulit electric pan. Bakit ba yung biglang nagdrama? Laseng, biglang nagdrama. Ito na yung sinasabi kong kanin. Ito kasi yung mga makukulit kong katropa, ito abang-abang na naman eh. Kasama talaga yan sila sa budget ko na ngayon pagdating ng pagkain. Tag-iisang order na kanin lang naman. Tapos tinik. Spaghetti. Hinihinan ko talaga ng mga tinik doon sa suki kong nagtitinda sa palengke. May pasalubong sa kanila pagdating. Tapos pagka ganitong kainan na naman, dito na naman, nakaabang-abang na naman. Okay.